Alright guys, welcome sa ating channel. Bagong taon, bagong bike review. At for today's video, reviewin natin ang Honda Winner X 150. So, almost a month ko na itong ginagamit. At shoutout muna syempre sa Honda Philippines. At pinahiram tayo ng motor para may magamit tayo at mayroon na rin tayong ma-review. At yun na nga guys, gusto kong i-share sa inyo yung naging experience ko sa motor na to. Actually, 6 months ago kung di tayo nagkakamali nung inilabas ito. At meron siyang tatlong variant. Meron siyang standard. So ito yung standard na Winner X. And then merong ABS Premium. And then merong ABS Racing. So itong specific na motor na to is wala siyang ABS. So okay lang yun kasi sanay naman tayo ng kahit walang ABS, na-develop na yung ating skills sa paggamit ng preno. So, ukutan muna natin yung motor na to and then check natin yung specs and features and ganoon na rin yung naging experience ko at yung fuel mileage natin, kung ilan ang kayang takbuhin niya ng kilometer per liter. Alright, so ngayon nandito tayo ngayon sa ating garahe at hinugasan natin to dahil madumi siya para naman malinaw at malinis tingnan sa ating video. Alright. So yung kanyang engine ay 4-stroke, 4-valve, DOHC, liquid cool. At ang kanyang displacement ay 149cc. And then meron siyang compression ratio na 11.3:1. And then meron siyang bore and stroke 57.3 by 57.8 mm. At meron siyang maximum power na 11.5 kW at 9,000 RPM. Meron siyang maximum torque na 13.5 Newton meter at 7,000 RPM. Yung kanyang gulong sa unahan ay meron siyang lapad na 90, 80, 17. At disc brake na din siya. At naka alloy na rin yung kanyang rim or mugs kung tawagin. And ang maganda dito guys, kaya hindi siya masyadong matagtag, malaki yung kanyang telescopic. Ayan o. Malaki siya compared sa kanyang competition na brand. At maganda yung kanyang suspension, maganda yung kanyang play. So sa likod, meron siyang ito 120, 70, 17 kung nakikita nyo sa ating screen. At disc brake na din siya, single piston caliper, naka-rim na rin siya. Ayan. So malapad yung gulong niya. At nung una medyo matagtag siya para sa akin. And then chinek ko yung kanyang tire pressure is masyadong mataas yung nakahangin niya, no, yung hangin. Kaya naman ginawa ko siyang 33 lang kasi nung una is 37 or something 38 yung kanyang hangin. At yung sa harap is 31 lang. So ginawa kong 31 and then 33. Ayun, medyo nawala na yung kanyang tagtag, lalo na sa lubak. So ngayon napakaganda na at ganda ng laro ng kanyang suspension. So mas naging comfortable siya na gamitin. Alright, so maganda dito guys, napaka aggressive looking ng motor na to. Ayan. So meron siyang 6 na cambio, 1 down and 5 up. Ayan. So meron na siyang rubber dito, kaya hindi na maano yung ano mo, yung sapatos mo hindi na magagasgasan. So meron siyang side stand at center stand. Yung kulay niya dito is kulay silver to, ano. So alloy din siya. Meron din siyang angkasan na ayan, alloy din. So ang ganda ng kulay ng engine niya, medyo black na may konting parang glitters. Ayan. So yung kulay niya dito is glossy na ganun din, ano, hindi ko masabi, meron siyang parang glitters din na
Ayan, makintab siya lalo na pag tinatamaan ng araw kagaya ngayon. Meron siya ditong Winner X na decals. So yung kanyang pagkapula is maganda yung pagkapula niya. Ano, buhay na buhay yung kanyang color. Ayan, so yung harap niya ganyan din. Napaka aggressive ng kanyang headlight. Ayan, para siyang Honda Click din pero mayroon siyang sungay. Ayun, nakaganon. So aggressive tingnan. At kulay itim yung kanyang maliit na visor dito. At ayan, may sticker na tayo. Dinikita natin pansamantala. So side mirror, plastic to. And then mayroon siyang stem. Maganda nito, hindi siya masyadong lagpas sa manibela. Ayan, so silver ang kulay ng kanyang brake. At ganoon din yung clutch. Mas maganda kung medyo naging black din to, no? Ayan, so ang busina niya, ayun, nasa loob. At meron siyang logo ng Honda dito. At yung kanyang front fender, kahalati din yung kulay, ano, hybrid din. Ayan, oh. So red dito sa harapan, and then black din dito sa gilid. I mean, dito sa likuran, ayan. At ang maganda nito, mahaba na siya, guys. So hindi masyadong magdudumi yung ilalim ng engine nyo. Ayan. Kung mapapansin nyo, napakalinis pa nung radiator niya. Wala pang mga talsik ng bato-bato or putik kasi nako-cover ng kanyang fender. Ayan. So this brake, syempre yung harap. Ayan. So malaki yung kanyang yung kanyang ano, no? So malaki yung kanyang, ito yung disc rotor, kung makikita nyo. And then kulay silver, maganda yung kulay ng caliper niya. So single din siya kung di tayo nagkakamali. Single caliper kagaya sa likuran. So ayan yung kanyang engine, guys. So madaling maglinis actually. So dukot na dukot kasi ang mga kamay pag naglinis ng motor. So yung kanyang signal is integrated na rin ito. Nakikita nyo, guys. Integrated na. So wala kang sasabitan, hindi siya sasabit. So pag sa mga parking na maliliit or makipot is, ayan, kung makikita nyo, integrated na siya sa body. So dito sa kabilang side na, ito yung kanyang foot pedal, ano, para sa preno. So ganun din, ayan, yung kanyang engine. At madudukot pa din dito pag maglilinis ka. Ayan, oh. So malaking butas dito. At yun, yung tambucho niya, guys. So ito is plastic siya, no, para hindi maano yung mapaso yung angkas mo. Then yung dulo, ito plastic din to, and then the rest puro metal na. Ayan, oh. So may angkasan din, ito yung para sa brake fluid sa likod. At monoshock siya, guys. Ayun, kung nakikita nyo yung may kulay pula, monoshock. At ito yung kanyang disc caliper, kulay silver din. At yung kanyang disc rotor. Ayan. So maganda to. Parang alloy na tong likod, ano. Ito metal to. So mas madaling i-adjust yung kadena mo or chain. Ayan. Ito yung ilaw niya sa likod. LED na rin siya lahat. Mamaya buksan natin para makita nyo, ano. At ito yung kanyang signal, left and right. LED na rin. At may ilaw din siya dito para sa plate number. And then ito yung kanyang, pagpatay siya, nakakatulong to kasi reflector to, nag-reflect yung ilaw niya, reflectorize. So yung kanyang angkasan, ito medyo ano na rin, futuristic, maganda. Hindi siya isang diretsyo lang dito. So meron siyang hawakan. At pwedeng paltan to. Pwede nyong gawing lagyan ng top box. Yan. So yung upuan niya, dalawang klase, ano. Dito makinis. And then dito kumakapit dito yung mga pants. Yan. So buksan natin yung upuan. Yan. So 4.5 liters yung kanyang full tank ito. Ayan. So wala kang mailalagay, talagang siksik na siksik, ano. Andito yung kanyang fuel tank sa may parting gitna. Ayan. Ito yung airbox niya or air filter.
And then may konting tools. Ayan. Medyo basa-basa pa. So basic tools lang to guys. Ayan oh. Ayan. So sa handlebar, meron siya ditong bar end ano ito. So alloy siya, may tornilyo doon. Ayan. So malambot naman siyang hawakan, maganda yung kanyang grip. So sa kaliwa, merong high beam, low beam, at saka maganda nito, merong pass. Ayan o, nakita niyo switch na to. Ayan, so ganoon. High beam, low beam, and then pass. Busina, side, ayan yung kanyang ilaw, left and right, signal. And then sa kanan, starter lang siya. Ayan o. So ganoon din. Patayin muna natin. By the way, pub key na rin siya guys. Ayan. So nakita yung seat. At pwede nating i-lock. Yan. So sa gitna, meron siyang syempre yung emblem ng maganda ng Honda. At ito yung kanyang tachometer. So mamaya buksan natin para makita nyo. No? Dali natin sa madilim kasi nag-reflect yung ating video ng liwanag. So yun, meron din rin nga pala to guys. Nakaabang. Ayan o. Nakaabang na para sa battery charger kasi ito yung standard kaya wala. I'm sure yung ibang version meron yan. Alright, so ito yung kanyang fob key, wala na siyang physical key. Ayan, at buhayin natin. So knob lang siya. Ayan, so pindot lang natin siya. Ayan, umilaw na yung isa upuan, yung isa switch on at saka lock. At lagay natin sa power on. Tingnan natin dito sa kanyang digital meter panel. Yan yung itsura niya pag binuksan. Yan oh. So sa taas, yung RPM hanggang 12,000 RPM siya. At yung gear indicator nandito. Yan. So nandito yung lahat ng ilaw niya. Yan. So mamaya buhayin natin para mas makita natin. So meron ditong, pindutin natin to. So trip A, trip B. So yung total 508 na. So nung dumating dito yan is 50 km. At mayroon din siyang time clock sa taas. Ayan, 238. Fuel gauge nandito, empty. Ayan, so pinapultak natin kanina. So nandito yung kanyang selection button. And then itong nasa kanan is yung reset. So wag natin i-reset para makita natin kung ilan yung natatakbo na natin. At yung average consumption niya, ang nakalagay sa website is 52.3 km per liter. So since di pa ito na-change oil katapos lang i-break in, ang ating na-achieve ay 46.1 km per liter. Ayan guys, kung nakikita nyo ano, kasi medyo na-reflect pa din. Anyway, buhayin natin yung kanyang engine. So andito yung kanyang switch. Yun. So sound check natin. At ang maganda nito guys, napaka-responsive ano. Ayan, tingnan nyo to. Sasabay ko dito sa ating throttle. Ayan oh. Napaka-responsive ng kanyang throttle. So, andito lahat ng ilaw niya. Ayan, naka-high beam tayo. And then, signal. And then yung kanyang gear. Ayan, nabago yung gear niya kung nakita nyo. Ayan oh. Kanyang gear. Hanggang 6. Ayan, so naka 6 gear. So ibalik na natin siya sa neutral at sungkit. Ayan, neutral na. So ang problema ko lang dito guys, ayan, patayin muna natin para di maingay yung position ng busina. Ito. Ayan oh. So mas nasanay tayo na yung position ng busina is nandito ano, for emergency. So gaya kanina, nagkaabutan kami ng side mirror nito nung ating kasabay kanina kasi medyo matraffic. So nagkadikitan kami ng side mirror kasi bigla siyang pumasok. Siguro seconds lang kung nakagamit ako ng busina, siguro naiwasan pa niya no? So andun na rin, hindi na rin ako nakabusina kasi ito yung napipindot ko lagi sa baba. Ayan, kasi sanay tayo sa busina nandito. Tapos kasi mas mabilis pindutin kung emergency
is nasa baba to. Yan, yung kanyang busina. So sound check natin yung kanyang stock na tambucho. Buhayin uli natin. Pindutin natin to. Ayan, buhay na. Yun, kanyang tunog. So napainit na natin to, umikot na yung langis sa engine, kaya pwede na natin bombahin agad. Pero hindi naman sagad, no. Ayan. At yung ilaw niya sa likod, ayan, signal, buhayin din natin. Ito yung kanyang switch. So wala siyang switch para sa hazard, ano, ayan. So LED lahat siya. And then yung headlight, naka high beam. Ayan, so naka DRL siya. Ayan, di ba? Aggressive ng harapan niya. Personally, gusto ko yung kanyang front fairing. So sa top speed guys, umabot naman tayo ng 120 since hindi pa, sa tingin ko hindi pa ito na-change oil. Hindi, katatapos lang natin actually tayo nag-break in ito. So umabot naman tayo ng 120 which is nagbabibrate na ng konti. Yung ramdam mo na galit na yung engine, ano. At sa tingin ko meron pa siyang ilalabas mga 100, kaya pa siguro mag 125, ano. So dito lang natin siya tinap speed at ayoko nang lumagpas pa sa 120. Kasi para sa akin, gaya ng sabi ko sa ibang mga vlog, kapag nag 120 na, kaya niyang tumakbo ng 120, eh masaya na tayo doon, satisfied na tayo doon. Ginagamit ko lang siya kapag o-overtake ng mga sasakyan sa highway. Guys, mayroon din siyang bank angle sensors kung tawagin, kagaya ng Honda GT-R Supra. So kapag umabot siya ng, napalin siya ng 70 degrees angle plus minus, is automatic nagsha-shut off na yung kanyang engine. So yun yung isa sa mga safety features nitong Honda Winner X. Alright, sa price list naman, lagyan natin sa ating screen kasama yung ABS Premium and yung ABS Racing, which is nag-iisang color lang yung ABS Racing, yung may blue, red and white. Alright.